Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Aries mula July 16 to 31, 2024? Ano to? Ano to? Dagdagan natin. Minsan hindi ko maintindihan talaga eh. So, kailangan magdagdag. O minsan wala akong maisip. Kaya yan, dagdagan natin. So, may mga tao tayo. Oh. To, saka to. Pero baliktad silang dalawa, no? Magkaiba sila ng suit. Teka, malabo. Yan. So, iniisip ko, break na ba tong mga to? Sa bagay, bumaliktad naman yung ano, 10 of ano ba to? Cups. Tapos, ang dating, kung hiwalay na, posible ang reconciliation. Bakit ganon? Ang weird lang kasi nung combination nung ito saka to. Parang nagwo-worry yung lalaki. Tapos, yung isa baliktad naman yung queen. Pero may dasal. Ano yan? So, sa madaling salita, wag na magbalikan. Kasi parang ang dating useless. Ang reason, although nandyan yung dasan, kaya bumabaliktad nga yung mga tao. Tapos nandun din yung 9 of Swords na para bang problemado. Siguro magiging malinaw bandang huli sa iba sa inyo na hindi talaga mag-workout ang connection. Possible ang reason ay dahil silang dalawa hindi sila compatible. Yung lalaki laging nagwo-worry, illogical. Yung babae naman masyadong magastos, masyadong maluho. So, yan siguro yung reason bakit naghiwalay sila. O maghihiwalay pa lang kasi case-to-case basis. Pero again, maganda siguro wag na magbalikan. Yung iba sa inyo, kung hiwalay na ngayon. Pero syempre, alangan namang lahat ay ganito, di ba? Ito. I-clarify natin dito sino yung tatamaan ng reading na to na hindi advisable na magkabalikan pa dahil immature yung babae dito. Ito naman, laging nagwo-worry. Itong lalaki dito. Yung mga desisyon niya, laging palpak. Para silang immature. So, clarify natin, sino yung possible partner ng Aries dito na hindi na ina-advise na makipagbalikan kung naghiwalay na. So, maganda siguro kung doon na lang to sa naghiwalay na. Okay? Huwag na natin isama yung maghihiwalay pa lang. Doon lang tayo sa naghiwalay na ito, posible ang reconciliation. So, again, ito, naghiwalay na.
ito, possible ang reconciliation sa future. Pero itong mga tao sa connection na to ay hindi pa ready. O talagang hindi na ready forever dahil hindi sila compatible. Cancer, Aquarius. So again, regardless kung babae o lalaki yung nanonood, ito yung partner ng Aries, Cancer o Aquarius. Ngayon, kuha tayo dito ng iba. Perfect timing. Wow! At least dito gumanda yung reading. So, parang ang dating panahon na para makuha ng iba sa inyo itong abundance. So, sa period to ng July 16 to 31, may abundance na maaring makuha. Okay? So, pag sinabi mong abundance, maraming klase yan. Pwedeng new job, new romance, promotion, depende sa kung anong gustong hilingin, di ba? Gustong i-manifest. Kaya nga manifestation card din yan. Ay, di pala to ano. Hindi pala to. Ace of Pentacles. Naisip yung Ace of Pentacles eh. Ewan ko. Anyways, ulitin ko. Ano ba tong abundance na to? Sabihin natin it's about time na adventure in a way na mag-try ng something new, try sarili. Okay? O gumawa ng sariling business, magbago ng career, new found friend, possible, o new relationship ay pwede rin. O may tutulong sa iba sa inyo in times of crisis. Anything na parang sinisimula ng iba sa inyo magiging successful. Baka magkapera yung iba. O makatanggap ng gift. O may maglalaan ng panahon para tulungan yung iba sa inyo. O may magbibigay ng advice. So again, kung hindi to pera, gift, baka pagkain. May magbibigay ng ganon sa iba sa inyo. Ibang case naman ay sabihin nating retired na yung iba sa inyo. Pwede nang maasikaso ang pension o baka makarinig na ng news tungkol sa pension kasi ang tagal pala ng processing niya. Mga 4 months yata. 3 to 4 months? Hindi ako sure. Katas ng investment, posible rin makuha na sa July 16 to 31. O baka magkaroon ng new home yung iba sa inyo. O matanggap sa college kung may anak na magka-college pa lang. So, yung gusto niyang college, baka makapasa siya doon kasi 'di ba may entrance exam. Baka may signan yung iba sa inyo na contract. So again, new job, promotion, pwede rin.
Kumbaga magiging somewhat lucky yung iba sa inyo. O parang magiging somewhat blessed. Ito, dagdagan pa ba natin? Sige na nga. So, nasa sayo daw ang ano. Ano yan? Nasa sayo kung i-imbestiga ka. Ano yun? Tungkol sa niyang kailangan parang ano eh. Nasa sayo kung mag-iimbestiga o magre-research yung iba sa inyo. Sarili niyong desisyon tungkol saan kaya yun. Kung saan to? Well, marami akong naisip. Isa dyan, sabihin natin may iba sa inyo na biglang madi-disconnect sa someone, tapos mag-e-explain siya bakit siya mawawala ng gantong period. So, kailangan mag-imbestiga. Yung iba sa inyo, bakit kailangan niya mawala? O kailangan niya magbakasyon? Baka kasi ano lang yon, dahilan lang. So, baka may malawak na reason bakit di siya uuwi ng bahay. Halimbawa, yung anak nyo o karelasyon. Hindi pala kita oh. Ano to? O sabihin natin nasa sa iba sa inyo. Kung magko-conduct sila ng research, halimbawa nakipag-iwalay, tapos sabi niya, di na raw siya masaya. So, may malawak pang reason yun kung bakit, baka may iba. So, okay, basta-basta maniniwala sa sasabihin na reason ng iba sa inyo kung bakit makikipaghiwalay o madi-disconnect o mawawala ng panandalian sila sa buhay ninyo. Sabihin natin magta-travel daw kuno, ganon. Uwi daw sa hometown nila kuno. O pwede rin namang anak to na matutulog daw sa bahay ng kapitbahay, ng kaklase eh. Tapos sa boyfriend, girlfriend pa lang, diretso, ganyan. Pwede rin ganito. Halimbawa, may business yung iba sa inyo. Nasa sa iba sa inyo kung pagkakatiwalaan nila yung ka-partner nila sa business nila. Kasi para bang ano eh, nagkakaproblema dito. Pero tiwala yung iba sa inyo. Na hindi sila dudugasin. So, sobrang tiwala, hindi na sila i-imbestiga. Hindi na sila humihingi ng resibo. Yung ganun. Masyado ng kampante. Na may ginagawa na palang kalokohan yung business partner o yung friend ng iba sa inyo. So, sa madaling salita, sa topic ng money, huwag masyadong tiwala. Money o career. Kasi may ano tayo dito, oh. 5 of Pentacles. Na para bang, ano yan, adversity, di ba? Ayun, no, kalagay. Struggle. So, anything na para bang problema, nasa sa iba sa inyo kung iimbestiga nila o hindi.
Pwede rin ganito. Nasa sa iba sa inyo kung titingnan pa ba yung ex nila kung naka-move on na o hindi. OMG. O nasa sa iba sa inyo kung iimbestigahan nila kung bakit ginost sila ng person nila. Anyways, kuha tayo ng ibang mensahe dito. Babasahin ko na lang. Madali namang intindihin to. Hindi ko natatagalugin. Wait. Ayaw luminaw. Pwede na. My capacity to tune into the energy of love gives me the words I need when I'm ready to speak up, the compassion I need when it's time to forgive, and the power I need when I am lost. Etong huli. I am the loving energy of the universe. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.